Mike Brown nagulat sa ipinakita ni Mikal Bridges sa training camp. Desmond Bane natanggap na ang gustong gawin ng Magic at Warriors mapipilitang isuko alin kina Moody o Buddy Hield sa Kings. Matapos matalo sa Eastern Conference Finals laban sa Indiana Pacers, nagpasya ang Knicks na tanggalin si Tom Thibodeau bilang head coach. Matapos ang masusing paghahanap ng kapalit, kinuha ng Knicks si Mike Brown, former head coach ng Sacramento Kings. Magkakaroon si Brown ng pribilehiyong makatrabaho ang isang napaka-talented na roster na itinuturing na isa sa mga paborito na manalo ng Larry O'Brien Trophy ngayong season. Maraming elite player ang nasa roster ng New York na kanyang makakatrabaho, kabilang si Mikal Bridges. Ibinigay ng Knicks ang marami upang makuha si Bridges noong nakaraang taon, kabilang ang 5 first-round picks. Mataas ang kapalit pero malaking halaga ang dala ni Bridges sa magkabilang dulo ng court. Pinuri siya ni Brown sa media day ng Knicks. Isa si Mikal sa mga player na halos araw-araw nandito, minsan 2 beses pa sa isang araw. Ang magkaroon ng isang tulad niya sa roster ay kahanga-hanga, hindi lang dahil mahusay siyang basketball player at maraming naibibigay sa opensa at depensa, kundi dahil isa siyang napakabuting tao. Halatang pinalaki siya ng maayos ng kanyang ina. Excited na akong makita siyang maglaro sa court at gawin ang kanyang pinakamahusay sa opensa at depensa. Ang pagkaka-lock-in sa kanya ni Leon at ng kanyang grupo sa loob ng ilang taon ay nagbibigay ng kapanatagan sa isang head coach. Dahil alam mong matagal pa siyang mananatili, wala nang palusot ang Knicks sa pagpasok ng bagong season. Nadagdagan pa ang kanilang depth sa pagkuha kina Jordan Clarkson, Gershon Yabusele at Malcolm Brogdon at malamang ay hindi rin sila haharap sa masyadong mabibigat na kalaban. Inaasahang bababa ang antas ng Boston Celtics dahil nagpapagaling pa si Jason Tatum mula sa Achilles surgery. Hindi rin inaasahang magiging banta ang Indiana Pacers dahil nagpapagaling din si Tyrese Haliburton mula sa parehong injury. Dahil dito, ang pinakamalalaking kalaban ng Knicks sa Eastern Conference ay ang Cleveland Cavaliers na hindi pa rin matagumpay sa playoffs at ang Orlando Magic na kulang pa sa karanasan. Nasa kanila na ang pagkakataon, kailangan na lang itong sunggaban ng Knicks. Sa sumunod na balita, sumali si Desmond Bane sa Orlando Magic sa isa sa pinakamahal na trade kamakailan na kinailangan ng 4 na first-round picks kapalit ng kanyang serbisyo. Ang pagdating niya ay nagdulot ng optimismo na kompleto na ang roster ng Magic para sa susunod na season. Ang kanyang kakayahan sa 3-point shooting ay tumutugon sa isang malinaw na kahinaan ng team matapos siyang mag-average ng 6 na attempts per game mula sa labas ng arc na may 39% na accuracy noong nakaraang season. Tanging si Jalen Suggs lamang ang mas maraming 3-point attempts at isa lang ang mas tumpak ang shots mula sa labas, ngunit may mas kaunting attempt. Ang kombinasyon ni Bane ng dami at bisa sa 3-point shooting ay pumupuno sa isang mahalagang puwang sa offensive system ng Orlando. May karagdagang dahilan para ma-excite ang mga fans ng Magic matapos ipahiwatig niya na maaari pa siyang sumubok ng mas maraming tres kaysa sa kanyang dating career high na 8 attempts per game. Oo, sa tingin ko yun talaga ang layunin. Naglalaro at nagsiscrimmage kami nitong nakaraang 2 linggo at malinaw kung ano ang gusto nila mula sa akin, paliwanag ni Bane. Gusto nilang mag-shoot ako ng tres. Gusto nilang maging agresibo ako, umiscore at gumawa ng plays. Malinaw ang naging mensahe ng coaching staff tungkol sa papel niya sa offensive system at hinihikayat siyang sulitin ang bawat pagkakataon sa opensa. Kaya tuwing hindi ako nag-shoot, pakiramdam nila na may shots ako na pwedeng kunin, sinasabi nila agad sa akin. Kaya naniniwala akong maaabot ko ang career high sa bilang ng attempts. Dagdag niya. Noong nakuha ni Bane ang kanyang dating career high sa Memphis Grizzlies, napanatili niya ang solidong 38% accuracy habang umiskor ng career best na 23 puntos kada laro. Kahanga-hanga pa rin ang kanyang efficiency kahit na dumami ang kanyang attempts. Kung malalampasan niya ang kanyang dating bilang ng 3-point attempts, posible rin niyang malampasan ang kanyang average sa scoring. Ang ganitong produksyon ay magiging napakalaking halaga para sa Magic na naghahanap ng mapagkakatiwalaang ikatlong scorer. Kailangan ng Orlando ng consistent na opensa sa likod ni na Paolo Banchero at Franz Wagner upang makipagsabayan sa Eastern Conference. Ang pinalawak na papel ni Bane ay maaaring mag-angat sa Magic mula sa pagiging solidong defensive team tungo sa pagiging lehitimong playoff threat.
Bagamat mahal ang kabayaran sa 4 na first round picks, ang kakayahan niya sa shooting at ang kagustuhan niyang tumanggap ng mas malaking responsibilidad ay nagpapahiwatig na baka nahanap na ng Magic ang nawawalang piraso sa kanilang championship puzzle. Sa huling balita, 5 araw na lang bago magsimula ang training camp at tila patungo na sa isang sign and trade deal ang deadlock sa pagitan ng Golden State at restricted free agent na si Jonathan Kuminga. Ayon kay Sam Amick, muling nagkaroon ng pag-uusap ang Warriors at Sacramento tungkol sa 22 taon na forward na hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakamit ng kasunduan sa Golden State. Bagamat higit 1 buwan na silang hindi nag-usap tungkol dito nitong huling bahagi ng summer, ayon sa mga source mula sa team, muling nagkaroon ng pag-uusap ang dalawang panig ngayong linggo, iniulat ni Amick nitong araw. At kahit walang malaking progreso, kapansin-pansin na ang Kings na nag-offer ng veteran guard na si Malik Monk at isang lottery-protected first-round pick kapalit ng pagkakataong bigyan si JK ng isang 3 taong, $63 milyong na deal ay hindi sumusuko sa pagkuha sa kanya ngayong season. Unang ini-offer ng Sacramento ang isang package na kinabibilangan nina Devin Carter, Dario Saric at 2 second-round picks. Kinalaunan, lumawak ang offer upang isama si Monk at isang protected first-round pick, kalakip ng 3-year, $63 million na kontrata para kay Kuminga. Gayunpaman, may ilang balakid pa rin sa posibleng kasunduan sa Sacramento. Ipinahayag ng Golden State ang kanilang pag-aatubili sa pagkuha kay Monk dahil sa kanyang player option para sa mga susunod na taon, na maaaring makaapekto sa long-term financial flexibility ng Warriors. May mga alalahanin din tungkol sa fit ni Monk sa sistema ng team. Ayon kay Amick, isang posibleng solusyon ay ang pagpapadala sa kanya sa isang third team pero hindi pa tiyak kung posible ito. Dagdag pa rito, ayaw din ng Warriors na isama sa trade sina Moses Moody o Buddy Hield na parehong pinahahalagahan ng team. Ngunit maaaring kailanganin nilang i-trade ang isa o pareho upang manatili sa ilalim ng first apron ng salary cap at makapirma ng iba pang veteran free agents. Tinanggihan ni Kuminga ang bagong kontrata ng Warriors na may mas mataas na halaga ngunit walang player option sa huling taon, isang kondisyon na mahalaga sa kanya ayon sa kanyang ahente. Ipinapakita nito na hindi lang pera ang dahilan ng pagtanggi, malinaw na nais na niyang umalis sa team. Ayon sa ulat, itinuturing niya ang Sacramento bilang kanyang pangunahing destinasyon. Matapos ang isang Zoom meeting kasama ang Kings management at coaching staff, kumbinsido siya na magandang fit ang team para sa kanya, lalo na't inalok siya ng starting role bilang power forward. Nahaharap ngayon ang Warriors sa mahirap na desisyon. Panatilihin si Kuminga sa abot-kayang kontrata habang iniingatan ang flexibility ng kanilang roster. Sa papalapit na training camp, malalaman kung mananatili siya sa Golden State o lilipat na sa Sacramento.